Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. May mga patutuo nga po ang sinabi po ni Senator Bato de la Rosa na 150 million ang katumbas ng bawat kongresista na pumerma o pumabor sa impeachment against kay Vice President Sara. Dahil booking na nga po mga kababayan po natin ang isang kongresista no, na galing po sa Caloocan City. Bakit nga ba sinasabi natin yan mga kababayan? Dahil mismo sa kanyang briefing, sa kanyang mga nasasakupan, no, ay sinasabi po nitong kongresista na pangalanan na lang po natin na si Representative Oy ng 2nd District ng City of Caloocan na sinasabi niya na kailangan niya pong pumirma para makatanggap po siya ng ayuda. Dahil ayon sa kanya, kapag hindi po siya pumirma dito po sa impeachment na sinusulong ni Tambaloslos against po kay Vice President Sara, baka hindi na po siya makakuha ng pundo at pang-ayuda. So anong ibig sabihin nito mga kababayan po natin ha? Makinig po kayo sa mga taga-Caloocan. Dahil ang ayuda na yan, kung para po yan sa mga Pilipino, kung ang ayuda na yan, serbisyong panggobyerno, ay para po talaga sa atin yan mga kababayan, kahit sino pa po yung nakaupo na House of Representative, sino pa ang nakaupo ng mga leader ng ating bansa, dapat mapupunta sa atin yan. Pero sa panahon ngayon, alam po natin na masyado po nilang pinopolitika at kung sino lang ang sumusunod sa kanilang utos, sa kanilang planong kademonyuhan, yan po ang makikinabang. At isa po ang nagpapatunay dito sa sinasabi ni Representative Oy. Kaya mga taga-Caloocan, kung kayo po ay may isang dignidad, kung kayo po ay nasa tamang pag-iisip, palagay ko, hindi na dapat manalo ang ganitong klasing tao. Kasi kung ibinenta niya ang kanyang dignidad para lang sa 150 million, kayo din po na kanyang nasasakupan ay ipagpalit niya rin sa pera kung siya po ay makabalik sa posisyon. Sa anong paraan? Wala po kayong matatanggap na tulong galing po sa kanyang opisina. Dahil kung tumanggap ito ng 100 million, malamang ang mapupunta dyan sa inyo ay 1/4 lamang at ang 3/4 ay mapupunta sa kanyang bulsa. Kaya wag po kayong magpapoto. Ito pakinggan nyo, lantara na po yung kanilang pag-aamin. Ang sinasabi po ng isa sa pinakasinungaling no, na presidente natin, walang ganitong nangyayari. Ang sinasabi ng kanyang anak, walang bigayan, walang pangako o ayuda na ibinigay sa mga pumerma. Pero napakarami na ang umamin at nagpapaliwanag sa kanilang perma. At isa nga po ang sinasabi ko na si Representative Boy ng 2nd District ng Caloocan. Let's go, pakinggan natin. Kung pabor ba tayo, kasi hindi naman ako magdidesisyon ng sarili ko lang. Tama po? Hindi naman ako kinutawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Ayan, kasi po ganito. Marami daw po yung pabor sa impeachment. Mukhang isa lang yung pumalakpak, madam. Kasi yung mga tao na dyan, no, na nakakausap mo, alam nila na maganda po yung pamumuno ng Duterte administration. At wala pong bahid na korupsyon o pagnanakaw. Itong si Vice President Sara at yung mga tao na yan, sige, let's say, binigyan mo sila ng 5,000. Yung 5,000 na yan, nagagamit ba nila yan habang buhay? No? Kapag sila po ba ay nagkakasakit, magkakaroon po ba sila ng libreng ospital na supposed to be ay pinoprovide ng ating gobyerno? Sila po ba ay makakabili ng mas murang bigas dahil sa binigyan sila ng 5,000 ayuda? Wala rin eh. No? Bababa na po ba yung kanilang tubig at kuryente dahil sa 5,000 na yan? Kasi imagine mo, kung magkaroon po tayo ng magandang serbisyo mula sa gobyernong nasyonal o lokal, tubig, kuryente, libreng bakuna, libreng gamot, no? Lahat makikinabang. Hindi lang 5,000, 10,000 ang iyong napapakinabangan kaysa ibibigay mo as instant ayuda. Na kung titingnan po natin, ang mas nakikinabang ay itong mga politikong ito. Na dapat, no? Serbisyo, kagaya ng malasakit center, no? Yung libreng pagamot, no? Libreng scholar. Yan po yung dapat ibibigay po sa ating mga konstituente. Hindi po yung ganitong klaseng ayuda. Yung mga national government services dapat, yung sinusulong
ng mga kongresistang ito, hindi yung temporaring ayuda lamang. Kaya gumising na po tayo mga kababayan, no? Dahil niluluko lang po tayo ng mga politikong ito. Sige, bibigyan ko yun ng 3,000. Sabihin natin 5,000, 10,000. Alam niyo ba kung magkano napupunta sa kanila? 3/4 po. Kaya talamak po yung corruption natin. Kaya huwag kayong magtaka. Huwag nyo nang tanungin ang inyong sarili, kayong tumatanggap po ng ayuda, na bakit walang proyekto ang Marcos administration. Walang Belfeld, no? Bakit wala na pong kampanya laban sa illegal na droge? Bakit patuloy na kumakalat naman ang droge, krimen sa ating bansa? Dahil tingnan nyo, yung mga namumuno sa ating bansa, sila po ngayon ang mga walang hiya. Alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag bumoto ako ng impeachment, Naghuhugas kamay po siya mga kababayan po natin, no? Kaya tudo po sila paliwanag. Ibig sabihin, ang article of impeachment na pinail against kay Vice President Sara, talagang walang kakwenta-kwenta. Bakit? Kasi hindi yun ang rason kung bakit po sila pumirma. Hindi dahil sa article of impeachment na fina-file nila na walang kakwenta-kwenta naman, no? Pinagtatawanan nga lang ng ordinaryong Pilipino ang kanilang mga article of impeachment na final, no? Wala talagang kwenta-kwenta at hindi po yun ang kanilang pinagbasihan. Again, ang sinasabi nitong tanga na si Sandro Marcos, no? Dahil daw po doon sa mga ginawa ni BP Sara, kaya dapat po siya ma-impeach. Hindi po yung basihan. Kasi kung papakinggan po natin, itong si Representative Oy, ang paliwanag niya ay dahil sa pondo, kaya po siya pumirma sa ayuda. At marami po sila ang umamin at nagpapaliwanag sa kanilang mga nasasakupan dahil mismo ang kanilang nasasakupan ay hindi pabor sa ginawa ng impeachment kay Vice President Sara. Kaya todo paliwanag siya ngayon. Kaya kayo, tanggapin niyo po mga taga-Caloocan, Second District, ang pera na ibibigay ng babaeng Judas na ito. Tanggapin niyo. Hindi po nila pera yan, no? Pera po ng taong bayan. Kaya tanggapin niyo po, mga kababayan natin. Pero huwag niyo pong iboto itong si Representative Oy ng Caloocan. Judas ang babaeng ito. hindi na natin ito maituloy. Di ba? Kasi yung podong inilaan dito, baka makuha na. Di ba? Nakukuha po ninyo. Nakukuha po ninyo. So ano po ba? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko. Kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko to desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? Pero bakit nakasurvive naman po tayo, no, sa mga nakaraang administration na walang ganitong klaseng pangako? Mas magaan pa po yung buhay natin eh. Hindi ganun kabigat kagaya ngayon na nangyayari po sa administrasyong Marcos na ito. Binubulag po yung taong bayan sa ayuda. Tingnan niyo po yung pangako ng kongresista na yan. Grabe. Nakakahiya ka po, madam. Nakakahiya ka po. So ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambayan niya. Di ba? Pero ang importante, nasa link ko yun para hindi kayo mawalan. Tingnan niyo po mga kababayan po natin yung kanyang mga nasasakupan ay inuto po nitong congresswoman, itong si Representative Boy, no? Isinagip niya daw po ang kanyang nasasakupan, no? Para lang, kaya siya pumerma. Sinagip niya daw po yung kanyang nasasakupan. Nasaan po yung dignidad, no? Papayag kayo na tanggalin po yung isang tao na walang kasalanan. Papayag po ba kayo? Nasaan po yung konsensya nyo, mga taga-Caloocan? Papayag po ba kayo na ginagago po kayo ng kongresistang ito? No? Ginamit pa kayo na kanyang dahilan at palusot. 'Di ba? Parang krimen po 'yon, no? Na hinatulan nyo ang isang tao na wala namang kasalanan. Kasi ang kanyang paraan ng pagsasalita ay inaamin niya na walang kasalanan si BP Sara at hindi po siya bumabase sa article of impeachment kung bakit siya bumoto doon or pumirma sa impeachment, kundi ang rason niya dahil sa ayuda. Papayag po ba kayo, no? Natatanggalin ang inosenteng si Vice President Sara dahil lang sa ayuda at dahil gusto lang magkapera nitong representative na ito sa inyong distrito.
mga taga second district ng Caloocan, malulunok po ba ng inyong konsensya, no? Na pumabor kayo sa kongresistang ito na nakatulan nyo si Vice President Sara ng impeachment na wala namang kasalanan. Makakaya po ba ng inyong konsensya, na pumapabor kayo sa babaeng ito? Mga kababayan natin, malinaw po, no, na humahatol sila kay Vice President Sara hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi gusto nila makatanggap ng pera. Yun po yung dahilan. Inamin mismo nila, mga kababayan natin. So, kayo na po bahala magdidesisyon. Pinapaalam po natin sa inyo. Ngayon, malinaw na po sa sambayan ng Pilipino, no, na walang kasalanan si Vice President Sara. At itong article of impeachment, itong final po nila, ay mga ano lang ito, nung parang kwentong marites lang ito, na walang katotohanan. Dahil lang sa ayuda, dahil lang sa kagustuhan ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos, na ma-impeach itong si BP Sara. Ginamit nila ang pera ng taong bayan. Kawawa po. Tayong mga ordinaryong Pilipino, kung patuloy po nating iuupo yung mga ganitong klaseng politiko. Nasa inyo po ang pagdidesisyon. God save the Philippines. God bless us, mga kababayan.